Umpisahan na po agad natin mga kababayan, ito pong ating talakayan. Dito muna sa nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, ito po kasing si Senator Bato de la Rosa ay natanong po ni Ted Pailo noong mga nakaraang araw kung ito po ba i-attend ng SONA nito pong si PBBM. At alam naman po natin na ito pong usaping itong isa sa pinakamainit po ngayon. Bakit mga kababayan? Kasi ito pong si Bato de la Rosa, pagkasabi niya na hindi po siya dadalo ng SONA ni PBBM, sabay sabi po niya na masama daw po ang loob niya. Kaya hindi po siya pupunta ng SONA nito pong si PBBM. Ngayon, ang tanong kasi ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin, bakit kaya hindi dadalo etong si Senator Bato de la Rosa? Eto ba ay natatakot na baka maaresto ng ICC mga kababayan or baka maaresto sa bisa ng arrest warrant ng ICC na ipapadaan sa Interpol at ibababa sa ating mga kapulisan mga kababayan? So ngayon, pakinggan po natin etong naging interview ni Ted Filon dito po kay Senator Bato de la Rosa. Galing po sa News 5, everywhere, i-play na po natin. Are you going to attend the SONA? Hindi, Ted, hindi. Hindi ulit. Hindi ulit. Opo. Bakit po, Senador? Hindi Hindi ulit. ulit. Opo. Bakit po, Senador? Bakit po, sir? Ayaw kong makipagpastikan, Ted. Ayaw kong makipagpastikan. Masama ang loob ko. Masama lang ang loob ko. Kaya ayaw kong makipagpastikan. Sino pa po ang hindi sisipot sa SONA sa pagkakaalam po ninyo, Senator? Kita nyo mga kababayan na yung sabi ni Bato de la Rosa, yung dahilan po niya kung bakit siya hindi a-attend ng SONA ni PBBM. Ang pagkakasabi po kasi ng mga kababayan dito, masama daw po yung loob niya at ayaw daw po niya makipagplastikan. And then may mga lumalabas pang balita mga kababayan na mayroong congressman na hindi po kasundo ni Senator Bato de la Rosa at mayroong mga taga-Malacanang mga kababayan na hindi daw po niya kasundo. Alam niyo kasi mga kababayan, ang problema kasi dito kay Bato de la Rosa, masyado po siyang makasarili. Alam niyo kung bakit mga kababayan? Kasi yung pag-uusapan naman sa SONA, hindi po yung problema ng Marcos at Duterte. Hindi naman po yung pag-uusapan nyo sa SONA. Ang pag-uusapan sa SONA, yung mga accomplishment at nagawa ng gobyerno ni PBBM. So ngayon, ang problema dito kay Senator Bato de la Rosa, siguro ayaw niyang mapakinggan yung mga naging accomplishment ng gobyerno ni PBBM mga kababayan. Dahil nga, alam naman po natin na talagang etong sina Senator Bato de la Rosa ay talagang kritiko po yan ng gobyerno mga kababayan ng ating presidente. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Ewan ko, si Senator Bongo mukhang hindi data sisipot. Ewan ko lang si Senator Robin. At saka yung ibang mga kasama ko sa grupo namin, hindi ko alam kung... Kasi we leave it up to individual feelings mo na yan. Individual decision making mo na yan kung gusto mo. Pag mo na idama yung iba, kung ayaw mo, huwag mo idama yung iba. Kasi ako lang, personally, hindi ko feel, ayaw ko makipagpastikan. Alangan na, makita ko yung mga congressman doon, makita ko yung mga taga-Malacanang doon, na makipag-smile tayo doon, na masama ang loob natin sa kanila. Ayaw ko na lang. Opo. Ayan mga kababayan, kasi sa totoo lang talaga, eto napanaginipan lang naman natin ito. Alam nyo ba mga kababayan na meron po si Senator Bato de la Rosa na kinakausap ng mga congressman, di umano ayon doon sa panaginip natin, na yung mga congressman na yon na mga nanalo, mga didishit. Ngayon, ang sabi ni Bato de la Rosa doon sa mga congressman, kung sakaling umikot, yung papel ni Sara Duterte, yung impeachment ni Sara Duterte, pwede bang wag na lang kayong pumirma? Ngayon, ang sagot mga kababayan ng congressman, mahirap kalabanin. Hindi ako pwedeng kumalaban sa gobyerno na nakaupo ngayon. Ano ang itutulong ko dun sa mga nasasakupan ko? Binoto ako ng tao at sinuportahan ako ng tao. At dahil halal ako ng tao, mas uunahin ko yung mga taong nagtiwala at bumoto sa akin kaysa makibahagi at makisali sa mga awayan ng mga politiko. Ngayon mga kababayan, doon sa pagkakataong yon, partida yung napanaginipan natin na yon, talagang didishit po na congressman yung kinausap ni Bato de la Rosa. Kaso mukhang napahiya etong si Senator Bato de la Rosa kasi ganun po ang naging sagot ng DDS na congressman mga kababayan sa kanya. Siyempre nga naman,
yung congressman na yon ay iniluklok ng taong bayan at natural dapat yung interest niya kapakinabangan ng sambayan ng Pilipino at dapat hindi siya nakikibahagi doon po sa mga awayan. Kaso nga lang ang problema, nung pinipilit ni Bato de la Rosa yung congressman, di umano mga kababayan ayon sa ating panaginip, mukhang hinindian po siya or tinanggihan po siya mga kababayan kasi nga mas mahalaga doon sa congressman na yon na mapaglingkuran yung mga tao na nagtiwala at sumuporta po sa kanya. So ngayon, siguro yung tinutukoy din niya ng mga congressman dito yung mga katulad ni na House Speaker Martin Romualdez at yung iba pa mga kababayan na naging miyembro ng Quadcom na naghiring mga kababayan about po dun sa madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. Alam nyo naman na malaki ang naitulong sa totoo lang ng Quadcom para malaman ng taong bayan yung talagang totoo dun po sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ng Duterte administration. At dahil po dyan nabuko itong sina Bato de la Rosa at yung mga ginagawa ni Digong nung panahon na sila po ang nasa kapangyarihan. At yan siguro yung mga dahilan kung bakit masama ang loob ni Senator Bato de la Rosa doon po sa mga congressman at doon sa iba na mga miyembro ng gabinete ni PBBM. Alam naman po natin mga kababayan kung sino din yung naglathala na meron pong arrest warrant na papalabas. At ang isa sa tatamaan ng arrest warrant na yon ay walang iba kung hindi etong si Bato de la Rosa. So siguro yan din ang dahilan kung bakit ayaw ni Bato na umattend sa zona ni PBBM. Natatakot siya na baka pag naando doon siya, biglaan na lamang po siyang arestuhin. Ngayon ipagpatuloy pa natin. At yan nga po, yan si Senador Bato de la Rosa. Sinasabi niya lang ang kanyang damdamin at yan po ginagalang din po natin. Straightforward. Okay, tama din po. Yes, yeah. Yun lang naman din, mabuhay tayo sa katotohanan, huwag sa plastikan. Ayan. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan ang sagot ni Atty. Clark Castro hingil po mga kababayan sa hindi po pag-attend or pagsipot ni Senator Bato de la Rosa sa paparating na zona ni PBBM. So ito ay play po natin. Ayon po dito sa Abante News Online, sabi po dito mga kababayan, palasyo sa di pagdalo ni Bato sa zona, pakinggan sana niya para hindi siya maligaw. Yan po yung sabi dito mga kababayan. So ito ay play po natin. Hi Yusek, follow up lang po on Senator Bato. Sabi niya po kahapon na hindi siya a-attend ng 4th zona ni President kasi meron daw po siyang personal conflict or issues with some congressmen and officials from Malacanang. Meron po siyang quote dito. At saka mga kababayan, yung sinabi ko sa inyo yon ay panaginip lang natin. Na nung panahon na nakatatapos lamang nung eleksyon, eto pong si Senator Bato, ayon sa ating panaginip, ay may mga kinausap na DDS na congressman. At ngayon mga kababayan, nung kinakausap na yung mga DDS na congressman, na kapag ka umikot daw yung papel ng impeachment ni Sara ay wag nang pumirma, napahiya po siya. Kasi nga, ayon doon sa mga congressman na yon, mas uunahin nila yung kapakanan ng kanilang ng tao or mga tao na nagtiwala sa kanila kaysa po makisali doon sa mga awayan sa politika. Mga kababayan, at dahil dyan napahiya po etong si Senator Bato de la Rosa. At yung pangalawa, yung mga congressman na ayaw makita ni Senator Bato de la Rosa ay yung mga congressman na muling nanalo na miyembro ng Quadcom na naghiring mga kababayan at nailathala at nailabas yung katotohanan hingil po dun sa madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. At yan po ang dahilan kung bakit nanggagalaiti ngayon etong si Bato de la Rosa at kung bakit masama ang loob niya doon sa mga congressman kasi nga nagkaroon ng Quadcom, nabisto, nalaman ng taong bayan yung katotohanan sa likod ng ginagawa nila na madugo na pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato nung panahon ng dating administrasyon. Anyway, shoutout kay Tol Chris Ulo enjoy dyan sa beach. Tol, shoutout thank you sa panonood. Anyway, pagpatuloy pa natin dito here. Alangan namang pupunta ako doon ng nakasimangot. Pangit, di ba? May we have the palace's reaction. Okay lang naman po. Karapatan naman po niya yan kung hindi po siya pumunta. Pero mas maganda po sana madinig niya po kung ano ang naging trabaho at magiging programa ng Pangulo sa SONA para po
Ay, shoutout kay Tol Chris ha. Ingat ka dyan sa may Taal Lake. Malakas ang ulan ngayon. Medyo bumabagyo-bagyo pa. Ingat ka dyan ha. Ingat, ingat. Hindi siya maligaw. Kasi mas maganda pong pakinggan niya mismo kung ano sasabihin ng Pangulo kaysa mag-rely sa mga fake news peddlers. So, sana kung di siya makarating ay mapakinggan niya. Kaya nga, tama din naman kasi mga kababayan, yung sinasabi dito ni Atty. Claire Castro. Kasi kung tutuusin talaga mga kababayan, yung pag-uusapan naman sa zona ni PBBM, mga accomplishment po yan ng gobyerno ni PBBM sa nagdaang taon. Ano po ng panunungkulan ni Presidente Marcos bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, ang problema dito, kung ayaw talaga ni Bato de la Rosa umattend, dalawa lang po yung pwede nating tingnan dahilan dyan. Una, nahihiya siyang magpakita kay Presidente Marcos, mga kababayan, at ayaw niya makipagplastikan doon sa mga kinagagalitan niya na mga congressman at mga miyembro ng gabinete ni PBBM. O kaya naman, pangalawa, natatakot po siya kasi predictable na niya na talagang lalabas yung arrest warrant galing po sa ICC at padadaanin po yan sa Interpol, mga kababayan, at ibababayan sa ating mga kapulisan. Dahil kung titingnan nyo, mga kababayan, ganito yung nangyari kay Digong. Diba na unang inisplok ng mga vlogger na meron talagang arrest warrant etong si Duterte, mga kababayan, nung panahon na pinagtatawanan pa yung mga vlogger ng mga DD shit. Ano yung sabi ng mga DD shit? Walang katotohanan yan. Ang tagal naman nung arrest warrant ng ICC ninyo. Bigla silang nagulat, mga kababayan, dahil pagbalik ni Duterte ng Pilipinas, yon, nakaabang na yung ating mga kapulisan. So ngayon, eto pakinggan nyo kasi ganito yung nangyari nung panahon na etong si dating Pangulong Duterte ay naaresto, mga kababayan. So eto i-play po natin. Ayon daw po dito sa DZMM Teleradyo, no ICC arrest warrant yet for De La Rosa. Ayon daw po sa palasyo. So eto i-play po natin. Wala pang natatanggap na komunikasyon ang Malacanang mula sa International Criminal Court hinggil sa warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng sinasabing patayan sa war on drugs. Kasunod ito ng pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na maaaring maaresto si de la Rosa sakaling magpalabas ng arrest warrant ang ICC. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, diba mga kababayan, ganyan po yung nangyari nung panahon na si dating Pangulong Duterte ay usap-usapan na maaaresto. At diba sinabi nga natin sa inyo, nabasa natin doon sa People's Tonight, na talagang may arrest warrant, mga kababayan, na papalabas noon kay Digong. Pero yung mga DD-set, saglip na maniwala, ano yung ginawa? Pinagtawanan yung mga vlogger na nag-splok, mga kababayan, na talagang may arrest warrant etong si Duterte. At ang nangyari, naging kampante sila, etong si Digong, nakinig sa kanyang mga anak. Yon, pagbagsak ng Pilipinas, arestado etong si Digong. At siguro, yan din yung pinaghahandaan ni Bato de la Rosa. Kasi alam niya, mga kababayan, na mukhang nangyari na etong napapanood nyo ngayon. Ano yung pinupunto natin, mga kababayan? Diba, i-deny din, mga kababayan, noon ng gobyerno na walang arrest warrant, pero definitely naaresto etong si Duterte. At siguro yan din yung pumapasok sa isipan ni Bato de la Rosa na baka pag pumunta siya sa zona ni PBBM, bigla na lang siyang magulat paglabas niya, mga kababayan, arestuhin na rin po siya. Na wala silang natatanggap na impormasyong ipinaaresto na ng ICC ang mga sinasabing kapwa-akusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte diba? Sa aplikasyon ng warrant of... Diba ganito yun? Diba, mga kababayan? Ganito yun. At siguro na paghandaan na yan ni Bato de la Rosa. Arrest na isinapubliko sa website ng ICC. Siyam na hindi pinangalan ng individual ang sinasabing mga kapwa-akusado ng dating Pangulo sa kasong crimes against humanity. Pero ilang individual ang pinangalanan sa dokumento dahil sa sinasabing partisipasyon sa war on drugs, kabilang na sina De La Rosa na nagpatupad ng tinatawag ng Oplan Tokhang sa Davao City. Hinamon naman ni De La Rosa ang Administrasyong Marcos na subukang ulitin ang pagkakamaling pagsuko ng isang Pilipino. Hindi naman kasi, mga kababayan, pagkakamali yun. Sa totoo lang, in my personal opinion, hindi po pagkakamali na si Duterte ay dinala sa dahig. Mga kababayan, yun po ay talagang pananagutan sadya ni dating Pangulong Duterte. Kasi unang-una, kung matatandaan nyo, di ba nung nasa hearing ng Quadcom, etong si dating Pangulong Duterte, ano yung sabi niya? Bilisan ng ICC
yung pag-iimbestiga nila at pag-aresto nila kay Duterte. Diba mismo si Digong pakaanaghan mo noon sa ICC mga kababayan? I think nasa Senado ata si Duterte nung hinamon niya ang ICC. Tapos maliwanag din naman ang sinasabi ni Digong na kapag inaresto siya ng ICC, sasama po siya at handa niyang akuin yung mga kasalanan na nagawa ng ating mga kapulisan, ng ating mga kapulisan sa panahon po na si Duterte ay nasa kapangyarihan bilang presidente, kasi nga pulisiya po niya yung madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. So ngayon, anong ikinagagalit ni Bato de la Rosa? Anong ikinagagalit nung mga didiset? Ganong sinabi na ni Duterte na gawin lang ng mga kapulisan yung mga pinag-uutos niya at siya ang bahalang managot at sumalo nung mga pananagutan na dapat ay papanagutan ng ating mga kapulisan. So ngayon, kung titingnan ninyo mga kababayan, ganito rin po yung possible na baka mangyari kay Bato de la Rosa, kasi mas magiging malaking kasalanan ng Marcos administration kung hindi nila ibibigay yung hustisyang hinihingi ng mga kababayang Pilipino po natin. Mas malaking kasalanan po yun para sa taong bayan. Kasi unang-una, hindi naman si Duterte or hindi naman si Bato de la Rosa, hindi naman yung mga DD-set yung pinagdilingkuran ni Presidente Marcos. Sino? Ang taong bayan na nagtiwala sa kanya at nagluklok sa kanya sa posisyon bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Kasalanan ba ni PBBM kung yung taong bayan na nagluklok sa kanya ay humihingi ng hustisya ngayon? Siyempre, kung tutusin ko kung presidente, kung yun lang ang makakapagbigay ng kapanatagan doon sa mga pamilya na naiwan ng mga nabiktima na madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato, bakit ko ipagkakait yun? Diba, biruin nyo nga, maliwanag naman ang sinabi ni PBBM ng presidente na ng palasyo mga kababayan, Atty. Claire Castro, na walang kinalaman dyan ang Malacanang at ang gobyerno ni PBBM. Pero dahil nga yung mga DD-set ay mahirap umintindi, yun yung nakalagay sa isipan po nila, sa utak nila. Ngayon, hindi naman siguro kasalanan ni PBBM kung yung kaso na isinampa ni former Senator Trillanes sa ICC ay nag-proceed. At ngayon, si Duterte ay lilitisin na mga kababayan dyan sa International Criminal Court dahil po sa kanyang maling pulisiya. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sa ICC, March 11, inaresto si dating Pangulong Duterte dahil sa bisa ng arrest warrant ng ICC at ikinulong sa the Netherlands. If they want to commit the same mistake again, then go ahead, they can do that. But if they want to make yabang, no? Biruin mo mga kababayan, nasa bingit na si Bato de la Rosa ng salitang maaaresto ba siya? Lalabas ba yung arrest warrant laban sa kanya? Saglip na magpakumbaba siya mga kababayan, ano yung ginagawa ni Bato de la Rosa? Hinahamon niya pa ang gobyerno na go ahead. Ulitin nyo yung pagkakamali nyo na ginawa kay Digong. Maliwanag nga na nasa isipan ng mga kababayang Pilipino po natin na wala namang pagkakamali na ginawa ang Marcos administration. At magiging pagkakamali lang ng Marcos administration kung hindi nila binigyan ng hustisya yung mga inosente na nadamay dahil po sa madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato, na ang tinamaan lang naman ay yung mga pobre at inosente na katulad po natin mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Another mistake. Yung ginawa na kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. At kung gagawin na willing to do the same mistake again, then they can do the same. Iginiit din ni Senador De La Rosa na hindi siya dadalo sa ika-4 na State of the Nation Address o SON ni Pangulong Marcos sa July 28 dahil wala na siyang inaasahan mula sa administrasyon. Ayan, mga kababayan, nakita nyo kung gaano kayabang si Senator Bato de la Rosa. Ano yung sabi niya? Go ahead. Ulitin daw ulit ng gobyerno yung pagkakamali na ginawa kay dating Pangulong Duterte. Alam nyo kasi mga kababayan, sa totoo lang, ang pinakamalaking pagkakamali talaga na nasaksihan natin ay yung sinusubukang isuko ang Pilipinas at iniaalok na gawing probinsya ng China. Yun talaga ang pinakamalaking pagkakamali. Tsaka ang pinakamalaking pagkakamali, yung hinayaan na magnegosyo sa Pilipinas ng illegal yung ibang mga Chinese sa pamamagitan ng Pogo. And then,
yung binigyan ng posisyon yung isang Chinese drug lord di umano or yung isang pinaghihinalaan na Chinese drug lord, binigyan pa ng posisyon sa gobyerno ni dating Pangulong Duterte at ginawa pang economic advisor. At ang pinakamalaking pagkakamali, yung habang nangyayari yung korupsyon dahil sa Pharmalim, hinahayaan lang ng Duterte administration di umano habang naghihirap yung mga kababayang Pilipino po natin sa pandemya noong mga panahon na yon. Yun ang malaking pagkakamali. Ngayon, kasalanan ba ni Presidente Marcos na nagdemanda etong si former Senator Trillanes noong 2017 sa ICC, sa International Criminal Court? Dahil nga wala nang tiwala sa hustisya dito sa Pilipinas yung mga kababayang Pilipino po natin na naghahangad ng hustisya. Siyempre, walang kasalanan ng presidente dyan. Bakit mga kababayan? Kasi hindi naman si PBBM ang presidente nung mga panahon na ipinail yan, yung kaso na yan, sa International Criminal Court. Kaya hindi ko maintindihan kay Senator Bato de la Rosa kung bakit parang ang dating, ang sinisisi nila, kung bakit nakulong si Duterte sa dahig ay si PBBM. Ano namang kinalaman ng presidente sa pagkakamaling ginawa ni Digong noong panahon po niya? Ano po? Anyway, mga kababayan, yung sinasabi natin, totoo po yan dahil alam kong alam ninyong lahat na yan po ay napanood ninyo at nabalitaan ninyo at mismong narinig nyo kay Duterte na talagang sasaluhin niya lahat ng pananagutan ng kanyang mga tauhan at kapulisan dun po sa maliniyang pulisiya. Dahil po sa maliniyang pulisiya. At dahil nga mali yung kanyang pulisiya, si Duterte ngayon ay pinagbabayaran yung kanyang kasalanan doon po sa dahig. Mga kababayan, ano po at pagdating ng September, magkakaroon na ng unang paglilitis ng kanyang kaso. So ngayon, kayo mga kababayan, ano pa masasabi ninyo hingil po dito sa pagyayabang pa ni Senator Bato de la Rosa na sinasabi niya pa na go ahead. Sabi niya sa gobyerno, go ahead. Ulitin nyo yung pagkakamali na ginawa ninyo kay dating Pangulong Duterte. Kung akong tatanungin, dapat nga maaresto na siya at madala na siya doon sa dahig para naman mapatunayan natin yung sinasabi niya na hindi niya iiwanan si Digong hanggang sa kahuli-hulihan mga kababayan at handa niyang alagaan etong si Duterte hanggang sa kahuli-hulihan. So para malaman natin kung talagang totoo yung sinasabi niya. Ano po? Anyway, mga kababayan, comment below na lamang po